Alam niyo guys, kung nagbabahagi sa inyo ang isang tao ng kanyang mga pangarap, lalo na kaibigan mo naman, huwag mong pahinain ang loob niya dahil sa naiinggit ka lang. O naiisip mong wala naman itong kapasidad upang isakatuparan ang mga plano nito. Mas isipin mo kung ano ang magiging impact o magiging dating neto sa kanya. Pag sinupalpal mo agad, baka salip na ma-afflict yung spirit niya ay maaring ikadurog yun ng puso't kalooban niya. Alam mo, hindi mo naman kailangan maging plastic para sabihin agad ang opinion mo o kaya nagsasabi ka lang naman ng totoo. At di pa kitang tao yun kundi pagpapakita yun ng respeto at pagiging mature mo sa harapan niya. Kaya salit na kumontra ka, palakasin mo ang loob niya. Kahit alam mo sa sarili mong mahirapan siya o di niya ito kayang gawin. Mas piliin nating bigyan siya ng espasyo kaysa lumabas ang lason sa ating dila na maaring ikamatay ng pangarap ng iba. Ang hindi mo pagsasalita ay pagpapakita rin yun ng suporta sa kanya dahil ikaw ang nasa piling niya. Sino pa ba ang matatapik niya, ang kangitian niya, ang katawanan niya, kundi ikaw ngayon na nandyan sa tabi niya? Di natin alam ang bukas kung ano magaganap. Maging successful siya kapag diwa ka. Kung hindi pa niya panahon magtagumpay, mas lalo kailangan niya tayo. Ganyan ang kaibigan. Sabi nga sa Bible sa Kawikaan 17, versikulo 17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagapitay kapatid na tumutulong. Hindi yung kaibigan na kung meron lang siya at kung wala, it's sa puwera na. Napakadalang na ng ganitong kaibigan. Parang karamihan na ngayon, friends with benefit. Kung walang makikita sa'yo, walang makukuha sa'yo, parang baliwala na. Kaya napakapalad natin kung merong nagmamahal o tanggap tayo kahit anong estado natin sa buhay. Sakaling merong kayong kaibigan na ganito, huwag niyong pakawalan. Huwag niyong abusuhin, huwag niyong utangan kung alam niyo sa sarili niyong hindi niyo mababayaran. Huwag niyong sirain ang pangalan niyo dahil lang sa kaunting halaga ng pera. Ngayon, balik tayo sa pagiging supportive sa ating kaibigan. Huwag nating kitlin yung namumuong pag-asa sa puso niya. Pag pinatay mo ang pag-asa niyon dahil sa inggit, parang nilagot mo na rin ang kakaparanggot na hiningang natitira sa kanya. Sa madaling salita, naghihingalo na nga, hinablot mo pa yung instrumentong nagbibigay sa kanya ng dahilan upang mabuhay, upang mangarap. Suportahan natin yung pamilya natin o mga kaibigan nating may plano o nagtatayo na ng negosyo. Ang hindi ko talaga maintindihan, yung iba na kapag ang kaibigan, kapamilya o kakilala nila ay may maliit na negosyo, nandun yung inggit nila. Kung hindi man mainggit, ay ginagawa naman silang hindi nakakatulong. Nandun na yung utangan sila, humingi ng discount, magpalibre, at kapag hindi tayo napagbigyan, sasama ang loob natin at sasabihin nating porkit nakakaangat na sila, nagbago na ang ugali nila. Ang malala pa dito ay yung siraan sila at hangaring bumagsak sila. Yun nga, wala ka na naitulong, winawasak mo pa. Kung ganito ang mentalidad natin at magpatuloy sa ganitong gawaan, sa tingin mo, sino ang kahabag-habag? Sila ba o ikaw? Kailangan ko ba bang sagutin to? Comment naman kayo sa baba at kung nandito na kayo sa bahaging ito, paki-subscribe or follow nyo na rin ako dito. Hindi nalalayo dito ang nangyayari sa ilang OFW, lalo na kapag nakabakasyon. Sa totoo lang, huwag tayo magpalibre sa kanila. Maliban na lang kung sila mismo ang mag-offer o mag-imbita sa inyo. Hindi lahat ng OFW ay mataas ng sahod tulad ng kasambahay, construction worker, mga salesman o sales lady, yung mga nagtatrabaho sa mga fast food chain. Yan, hindi lahat nakakatanggap sila ng malaking sahod. Alam nyo may mga nurses o iba pang professional na hindi naman talaga ganong kalaki ang sweldo. Kaya tayo na sa Pilipinas, lalo na't ayos naman ang trabaho natin, huwag na tayo magpalibre sa mga kaibigan nating OFW. Lalo na kung nakita naman natin hindi pa sila nakakabangon o nakaka-recover. Matuwa tayo dahil nakakaangat-angat na sila at nababawasan na ang mahirap dito sa Pilipinas. Magalak tayo sa mga taong nagsisikap. Kung may inaabot sa'yo, bonus na lang yon. Kung naabutan ka ng sabon, ng lotion, ng Toblerone, tanggapin mo yon ng buong pasasalamat. Magbunyi tayo sa estadong narating nila ngayon. Kung hindi man tayo naabutan,
huwag sumama ang loob natin. Huwag tayo magtampo dahil hindi natin alam yung mga pinagdaanan nila sa malayong lugar. Alam nyo ba, ang ilan sa aming mga OFW, bago namin makuha ang sweldo, katakot-takot na pakikisama pa ang ginagawa sa amo. Yung halos walang kaluluwang amo, buburautin muna ang mga empleyado bago ibigay ang sweldo. Kaya dugo at pawis ang katumbas ng real o dollar na ipinapadala namin sa inyo. Yung iba, literal na dugo. Alam nyo ba kung bakit pupunta sila sa ospital para magbenta ng dugo? At bakit alam ko? Dahil isa ako dati sa mga nagbenta ng dugo at hindi nakakaya yun. Kaya huwag tayong basta-basta magtampo sa mga OFW. Sa halip na husgahan sila at kung ano-ano sabihin, unawain na lang natin sila. Tulad ng sinabi ko, hindi natin alam kung ano ang mga pinagdaanan ng bawat OFW bago makamit yung pera. Yung ibang OFW, idinadaan na lang yung pagkabagot, pagkainip, pagkapagod sa social media. Kaya kung mapansin mo sila, nakangiti, malakas, nakapustura, pero hindi mo alam yung pagtalikod nila. Kanya-kanyang hinaing, kanya-kanyang iniinda sa buhay. Kung minalas-malas pa nga, may mga OFW na umuuwing wala ng buhay. Kaya guys, maging mabait tayo sa ating kapwa. Huwag hangaring makaisa. Lahat naman ng ginagawa natin at kung ano mga nasa isip natin, nasa puso natin, ay hindi lingid sa Panginoon. May parusa at may gantimpala. Guys, maraming salamat sa panonood nyo. Nawa may natutunan kayo sa mensaheng ito. Subscribe or follow for more OFW talks and book reviews. Mabuhay tayong Pilipino at OFW. God bless you all.